A blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay narito na sa buwan ng August. Ayan. So, today is August 3, 2026. At napakabuti ng ating Panginoong Diyos, no? Sa patuloy na paggabay niya sa atin, sa ating gawain, sa patuloy na pag-sustain niya para itong gawain natin ay patuloy na maging source ng ating karunungan, pagpapala at gabay ng ating Panginoong Diyos. Yan. Kaya welcome again dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Tayo ay mag-uumpisa ng panibagong mga topics at pag-aaral. At dito, no, dati ano tayo, no, series. Ngayon, babalikan natin yung devotional book, no, na ginagamit ko dati, no. Actually, i-restore ko nga siya, no. Ito 'yon. No, so i-restore ko siya. Pero pag-aaralan natin, no, yung mga topics dito, at doon yung makikita kung bakit paborito ko siya at bakit gusto ko siyang ma-restore. Ayan. Sobrang luma siya kasi paulit-ulit ko tong binabasa, no, at saka tuwing inuulit ko parang mas lalo pa akong maraming natututunan dito. So gusto ko i-share sa bawat isa, no, at dahil nga itong ating devotion ngayon ay pinopost ko na sa YouTube, kaya gusto ko rin meron tayong pwedeng balikan, no, kaya ko siya pinopost sa YouTube para if ever na gusto niyo balikan yung topic na yon, no, napakaganda, no, na meron tayo ngayon mga ganito. Ayan, a blessed morning kay Auntie Paz. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating gawain tulad ng dati, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito, gabayan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming pag-aaral na ito ay patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, ng gabay para kami ay patuloy na lumakad ng tuwid at kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa gawain ito patuloy kaming lumago sa aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang gawain na ito at ikaw po nawa ang kumilos sa iyong mga anak na patuloy na sumasaliksik, Panginoon, sa iyong banal na salita. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat at gabay sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, at lalo't higit ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. So katulad ng na-explain ko po kanina, ito ang ating babalikan na ating devotional book. At sa umagang to, again, welcome, sa ating morning devotion, ng ating Seeking God in the Morning. Today, ang ating pag-uusapan ay isang napakahalagang prinsipyo sa leadership at sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ang core lesson today revolves around a classic quote, merong quote dito na siyang ating pagbabatayan, Ang quote na ito ay ito: "The secret of success is to do the common things uncommonly well." Ayan, napakagandang quote, Simple lang ang mensahe, pero napakalalim. Excellence is not always about doing extraordinary things. Often, it's about
doing ordinary things with extraordinary passion and effort. Ayan. And ang today's Bible verse natin ay matatagpuan natin sa aklat ng Proverbs chapter 22 verse 29. At ito po yung sinasabi sa English. Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan, no? Yung binasa ko ay sa NIV, no, o New International Version. Kapag pinaghuhusay natin, no, yung ating mga ginagawa, kahit gaano pa ito kasimple, gaano pa ito kadali, no, hindi yun matatago, no, hindi yun magiging pang-atin lang, no? Anong ibig kong sabihin? Hindi lang basta-basta, no? Hindi lang basta-basta tao ang pwedeng makakita ng mga nagagawa natin, no? Yung mga pagsusumikap natin. Una sa lahat, ang ating Panginoong Diyos mismo. Siya yung mag-aangat, no, sa atin sa tamang panahon. Dito merong illustration, no, dito sa book. Babasahin ko yung story niya, no. Si Mr. Boswell, no, the owner of a hardware store, was looking for a young man to hire. Several dozens young men responded to his ad, no, but eventually narrowed his choice down to 3: Ted, John, and Bob. Then he devised a final test. He gave each of them a new screwdriver set with an innovative design and told to deliver it to Mr. C.M. Henderson at 314 Maple Street. After a while, Ted phoned the store. Ted phoned the store to ask whether the number was actually 413 rather than 314. Later, he returned saying there was no house at that address. When John came back, he reported that 314 Maple was a funeral parlor and that Mr. Henderson has lived at 314 and a half, no, but had moved away. Bob, on the other hand, no, took longer than the other 2 young men. Like John, he also discovered that Mr. Henderson has moved away, but had managed to secure his new address and had gone there. Mr. Henderson didn't recall ordering the screwdriver, but when Bob pointed out his unique features and told him the price, Mr. Henderson decided he wanted the screwdriver and paid for it on that spot. So, which young man was hired? Bob, of course. He was given a task to do, and he did it. A leader doesn't let obstacle stop him from reaching his goal. Persistence and patience produce payoff. Napakagandang kwento, no, na ating pagbabatayan dito sa ating topic at dun sa verse na nabasa natin. Yung illustration, no, the screwdriver test. Para mas lalo nating maintindihan, ibabahagi ko, no, sa inyo yung kwento in Tagalog version. So naghahanap, no, yung si Mr. Boswell, no, ng bagong empleyado. Out of dozens of applicants, no, sa dami ng mga nag-try na mag-apply, 3 ang naiiwan na tatlo yung naiwan doon sa kanyang list. Sina Ted, John, at si Bob. So, to make his final decision, nagbigay si Mr. Boswell ng isang simpleng test. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang bagong screwdriver, no? Screwdriver set, yun yung produkto. At sinabing i-deliver ito kay Mr. C.M. Henderson sa address na ito.
314 Maple Street. So si Ted, no, ang approach niya, yung unang empleyado, si Ted, yung una doon sa tatlo. Ilang sandali lang, no, tumawag agad si Ted sa store. Tinanong niya kung baka 413 daw ba yung address at hindi 314. Pagbalik niya, no, sa store, sinabi niya walang bahay sa ibinigay na address. So pumatak agad, no, ang punto na sumuko na siya sa unang pagsubok, no? Sa unang pagsubok pa lang, give up na siya. Si John naman, yung ikalawa, no, ito yung kanyang approach. Pagbalik ni John, medyo mas malalim yung report niya, no? Mas malalim ng konti kaysa dito kay Ted. Sinabi niya, ang 314 Maple Street ay isang funeral parlor. At si Mr. Henderson daw ay nakatira doon dati sa 314 and a half. Pero lumipat na to. So, medyo nag-invest, no? Nag-invest siya ng effort. Pero, doon lang nagtapos yung kanyang aksyon. Okay, yung third natin, yung last, si Bob. Ito naman yung kanyang approach. Si Bob naman, ang pinaka, no, matagal na bumalik. So, mahaba, no, yung kanyang effort na binigay. Tulad ni John, nalaman niya rin, no, na lumipat na pala si Mr. Henderson. Pero hindi roon nagtatapos yung ginawa niya. Hinanap niya, no? Hinanap niya yung bagong address ni Mr. Henderson at pinuntahan niya to. Nung marating niya si Mr. Henderson, sinabi nito na sabi ni Mr. Henderson, hindi niya maalala na nag-order siya ng screwdriver. Pero hindi nawala ng pag-asa, no, si Bob. Ipinakita at ipinaliwanag niya yung unique features ng screwdriver at yung presyo nito. So, anong resulta? Mr. Henderson bought the screwdriver on the spot. Ayan. So, who got hired? No? Who got hired? Sino yung na-hire sa tatlong binanggit ko? Siyempre, alam natin, no? Si Bob na yon. Bakit? Binigyan siya, no, ng trabaho at ginawa niya ito ng buong husay. Lagpas pa, no, sa inaasahan sa kanya. He didn't let obstacles or wrong address or confused customers stop him from getting the job done. So, ang key takeaway natin, no? Key takeaways para sa mga leaders. Yung obstacle are opportunity. Yung mga sitwasyon na ganyan, no? Yung mga problema, ito ay oportunidad, no? A true leader doesn't let obstacles stop from reaching the goal. Yan, hindi yung mga problema na yan, hindi yan, no, ang maghahadlang sa atin para huminto tayo na abutin natin yung mga pangarap o goal natin na itinanim ng Panginoong Diyos sa puso natin. No? So, kung may haharang, no, hahanap pa rin tayo ng paraan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Kasi, andun yung faith natin, no? Lalo na kung ito ay pinanalangin natin at alam natin, no, na binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng talento, ng kakayahan para gawin yung mga bagay na ito. Dapat gawin natin ito, no, ng buong sipag at lakas ng loob, no, at pagtsatsaga, persistence. So, persistence and patience, no, produce payoff. No, ang tiyaga at sipag sa mga maliliit na bagay ang nagbubukas ng malalaking pintuan ng tagumpay. Yan. And third, do common things uncommonly well. Yan. Yan yung binanggit dun sa ating sa ating quote sa umagang ito, sa ating quotation sa umagang ito. Araw-araw, no, may mga common task tayo. Meron tayong mga common task na kailangan nating gawin at tapusin. But we have to treat every small task and as offering to God and a step, no, toward our growth o sa ating paglago. So napakagandang paalala po 'yan, no, sa atin sa umagang ito, no. Dito naaalala ko yung verse, no, na Colossians 3:23, no.
in all things, do all things, no, for the glory of God, for the Lord, no. Lahat ng ating gagawin ay gawin natin para sa ating Panginoong Diyos. So ano ko lang, yun lang yung naalala ko sa verse, pero basahin niyo po ang Colossians chapter 3 verse 23, no. So lahat ng bagay gawin natin para sa ating Panginoong Diyos, for God's glory, yan, and not to men. Ayan. So muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Blessed morning ulit sa lahat ng kasama natin online. Kay Auntie Paz, kay Ading Shirley, sa aking anak, at meron pa tayong isang kasama, hindi lang lumilitaw, pero later makikita ko. So, a blessed morning po sa bawat isa. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa lesson na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay huwag basta mag-keep up sa anumang mga pagsubok na pinagdadaanan. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming mga suliranin o anumang problemang dumarating sa aming buhay ay patuloy namin ipagkatiwala sa iyo, itaas sa iyo, Panginoon, at ilid mo kami, Panginoon, para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Turn all our problems, our obstacles, Father, into opportunities. Tulungan mo na ito ay maging opportunity para sa amin na maipakita namin, Panginoon, ang aming katapatan sa iyo, ang aming faith, ang aming pananampalataya sa iyo. At Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-angat sa amin at magbigay sa amin ng kakayahan para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At muli, Ama, gawin mo po kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. So, welcome to month of August, and patuloy po nawa nating subaybayan yung mga bawat topics dito sa ating nasimulan, no, na devotional, hindi na to series, no, itong ating magiging guide na book, no, lumang book na siya, pero ang daming mga magagandang lessons. So I hope to see you tomorrow again, and take care and God bless.